Good morning mga kapatid. Isang magandang pinagpalang araw sa inyong lahat. Sana loobin ni Lord na lagi na tayong mag live worship dito sa Palatio. Huwag zoom up. Request lang naman Lord kung sana huwag nang zoom up. Live worship na. Mga kapatid, napakahaba ng awa ng Diyos sa atin. His mercy endureth forever. Mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya kahit ano nangyayari sa atin, sa ikabubuti natin to. Pagkat iniibig natin ng Diyos, kaya lahat ng bagay na nangyayari sa atin, mayroon siyang kinalaman sa ikasasagana natin, sa ikatitibay natin, sa ikauunlad natin, sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa, sapagkat ang kanyang awat habag sa atin is eternal, napaka-eternal, o magpakailanman ang awat habag ng Panginoon, sapagkat inaalala niya tayo na tayo gawa sa alabok. Basahin natin yun. Psalm 103, 13 to 14. Kung paano ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanyang natatakot sa kanya, sapagkat nalalaman niya na ang ating anyo, kanyang inalala na tayo alabok. So, naunawaan ng Diyos ang kalagayan natin. Mahina tayo. Kaya alam niya kailangan natin ng Holy Spirit, kaya sinugo niya at nanirahan sa atin ang kanyang banal na Espiritu, na sa ganon magabayan tayo, maalalayan tayo sa bawat sandali ng buhay natin, na kahit tayo nagkukulang, kahit kinakapos tayo at hindi tayo nakakaabot sa sukatan ng Diyos, nandun ang habag at awat grasya ng Diyos, na tinutulungan tayo ng Holy Spirit na maabot natin ang kriteria ng Ama, upang sa ganon nga ay hindi ibinilang ng Diyos ang kasalanan sa atin, kundi pinagpala niya tayo na nilinis niya ang lahat ng ating mga kasalanan. At kung tayo nagkukulang at tayo ay talagang kinakapos, inaalala niya na tayo gawa sa alabok. Kaya napakapalad natin, sapagkat hindi ibinilang ng Diyos ang kasalanan sa atin. Kaya kahit tayo nagkukulang, dahil mga anak na tayo ng Diyos, inuunawa niya tayo, mapagpahinuhod siya. Basahin natin yun. 2 Peter 3:9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, o hindi mapagpahinuhod siya sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kaya tayo mga Kristiyano na tinitiyaga tayo ng Diyos na ma-maintain, kaya ibinigay yung Holy Spirit. Yun ang tatak ng kaligtasan, yun ang gagabay sa atin hanggang sa katubusan. Ngayon, sinubukan na niya ang sanlibutan. Kukumpletohin na niya ang kapunuan bilang ng mga hintil na ayaw niya mapahamak eh. For God so loved the world nga eh. He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Christ shall have an everlasting life. So, hindi naman lahat kasi talaga may pananampalataya. Meron talagang hindi mananampalataya. Pero doon sa mananampalataya, lahat ng tungkol sa Panginoong Hesus applicable sa atin. Lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos para sa atin. Pagkat mahal na mahal nga tayo ng Panginoon, na inuunawa niya ang ating mga kahinaan. At ang kanyang away forever and ever. At ang pagpapahinuhod niya, o yung long suffering niya sa atin, talagang tinitiyagaan niya tayo. Kahit tayo palpak, kahit nagkukulang tayo, kahit minsan na intentional natin ang kasalanan, inuunawa pa rin tayo ng Diyos. Pero huwag nating samantalahin o maging abusuhin yung awa ng Diyos. Kundi talagang desisyon na natin na devoted tayo sa Diyos, consecrated tayo sa Diyos, na magpapakabanal-banal tayo, magpapakalinis tayo sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. Kaya mayroon siya sinasabi sa Psalm eh. Natutunan to ni David eh. Psalm 23. Kasi si David talagang persecuted talaga to eh. Matindi persecution sa kanya eh. Pero natutunan niya talaga na laging tumawag sa Diyos, manalangin, sumamba, umasa. Ang tanging inaasahan na lang ni David ay ang Panginoon eh. Kaya mapalad ang walang ibang inaasahan kundi ang Diyos eh. Kaya nakita ng Diyos naman ang puso ni David na tapat talaga si David na nagsisi. Tapat talaga siya na talagang tutugon sa kalooban ng Diyos. Kaya naisulat ni David itong
Psalm 23, basahin natin yan. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. So kapag natanggap na natin ang Panginoong Jesus na siya ang ating pastor, He is the bishop of our life, hindi na ako mangangailangan. Ibig sabihin ba, kontento na tayo sa buhay natin. Hindi natin hinahangad na yumaman pa tayo, magkaroon ng maraming pera. Kontento na tayo sa anumang kinalalagyan natin. We are contented. Kasi natagpuan na natin ang pastor natin. Si Kristo ang ating bishop, siya ang ating pastor. Kaya I shall not want. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig ng pahingahan. Kanyang pinanauli ang aking kaluluwa. Kasi pagod na pagod ang kaluluwa ni David. Pero mo, laging natatakot yun. Lagi siyang hinahanting, papatayin siya. Takbo siya ng takbo, habol ng kalaban. Wala siyang ginawa, kundi manakbo. Parang fugitive siya. Kasi ang kalaban niya, hari. Naiinggit kasi si Saul sa kanya. Pinapatnubayan niya ako sa landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Tingnan mo, lumalakay siya sa libis ng lilim ng kamay, in the valley of the shadow of death. Kasi nga, lagi siyang pinapatayan. Hindi niya alam kung mapapatay siya o hindi, kaya abot-abot ng prayer ni David lagi. Lahat ng takot niya, pinagpipray niya lagi. Kaya nakita naman niya na talagang pinoproteksyon na siya ng Diyos. Wala akong katatakutan kasama sapagkat ikaw ay sumasa akin. So alam ni David na nasa kanya ang Diyos. Sumasa kanya ang Espiritu Santo. Kaya meron siyang prayer na huwag mong alisin sa akin ng yung Espiritu Santo. Gawan mo ako na isang matuwid na Espiritu. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkol ay nagsisialiw sa akin. So yung pagtutuwid ng Diyos sa kanya, yun ang nagiging kaaliwan niya. Kasi ganun din tayo na kailangan pag tinutuwid tayo ng Panginoon, yun ang kaaliwan natin. Nagagalak tayo sa mga pagpalo niya sa atin sapagkat alam natin na anak tayo ng Diyos, na He is always good all the time. Ganun ang Panginoon natin, lagi siyang good all the time. Masamang panahon, mabuting panahon, He is good all the time. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkol ay nagsisialiw sa akin. Yung pinaghandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Yung pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking sari inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. So nangyari sa kanya to, itong prayer niya na to. Talagang old age ang kinamatay ni David sa bahay ng Panginoon. Ang naging kumot pa nga niya, di ba si yung babaeng maganda, si Abisag, yung nagustuhan ni Adonijah. Kaya pinapatay siya ni Solomon. Yung kumot ni David, nakakursunadahan, gusto maging asawa. Pinapatay siya ni Solomon. Sobra na ang yung pagkaabuso nito si Adonijah. So yun mga kapatid, yun ang nakita ni David sa Panginoon kung paano siya tinutulungan, sinusuportahan siya. God is good all the time. Kahit saan siya mapunta, protektado siya. Di ba meron nga kaso, di ba yung yung namatay sa heart attack yun. Hindi naman laban na pangalan na. Kalimutan ko lang yung pangalan na yun. Asawa ni Abigail. Kasi pinoproteksyonan ni na David yung yung pastulan na yun . Tapos nung magpapakuha ng konting tulong, hindi siya binigyan. Sino daw si David para bigyan? Walang ginawa, kundi magiinom, pulutan. Ayun, hindi natin alam kung na-heart attack ba o na-stroke, patay. Tapos nalaman nga ni Abigail yun, buti na lang galit na galit si David, papatayin niya yun . Sinabal, papatayin niya sinabal . Kung ma-prophet si Abigail, lumakad siya, pupunta siya kay David. Nagkasalubong naman yung dalawa. Kaya para hindi magkaroon ng bahid ng dugo ang kamay ni David, ang Diyos na pumatay kay Nabal. Sa sobrang kasakiman ni Nabal, protektado nga siya sa mga tulisan . Lahat ng mga kawan niya, mga herds ni Nabal, protektado ni David . Tapos humihingi lang ng konting suporta, hindi pa binigyan. Kaya galit na galit ngayon ito si David. Ang ginawa ng Diyos, iniligtas siya na hindi si David ang pumatay sa kanya, ang Diyos na pumatay sa kanya. Ginamitan ng heart attack o stroke, patay. Nakasarili ito, swapang itong si Nabal .
Walang ginawa kundi magiinom, kumain ng lumamon ng pulutan, ayun, patay. Kaya God is good all the time. Natutunan ni David talaga, God is good all the time. Imbis na magkakadungis ng dugo ang kamay niya, in-spare ng Diyos yun. Kasi, biruin mo nga, no, protektado yung kapakanan nitong si Nabal eh. Tapos sa konting collection lang na tulong sa kanila, hindi nabigyan. Galit si David, papatay yun eh. Sinama niya yung mga 5-star general niya. Nagkasalubong ngayon ito si Abigail, tsaka siya yun. Nakiusap si Abigail na huwag na. Tapos naging asawa din naman niya si Abigail. Kasi ang Diyos natin, napakamahabagin yan eh. Nalalaman niya yung kahinaan natin. Nalalaman niya yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Kaya yung mangyayari pa lang, nasusuportahan na niya tayo eh. Naglalagay na siya ng mga replacement. Pag may magaganap sa ating masama, nagbibigay na siya ng replacement. Sabi sa Isaiah 43. Ito sabi niya. Ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel, ikaw ay huwag matakot, sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa aking pangalan, ikaw ay aking. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako isa sa iyo, at sa mga ilog, hindi ka tatakpan yon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo. Aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalang-galang at aking inibig ka, kaya't magbibigay ako ng mga tao pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubo sa iyong buhay. So, yun ang ginagawa ng Diyos sa atin, na nagbibigay siya ng replacement lagi. Kung may masamang mangyayari sa atin, kukuha siya ng masama. Doon niya ibubuntun yung kasamaan sa masamang yun. Magkakaroon ng replacement. Meron din yan sa Proverbs eh. Hindi ko lang matandaan kung 21:18 ba ng Proverbs yun. Tingnan natin ha. Parang ganun eh, parang 21:18. Tama, katsamba. Ang masama ay isang katubusan para sa matuwid, at ang taksil ay sa lugar ng matuwid. So kung tayo matuwid na anak ng Diyos, pinoproteksyonan niya tayo, pero may mangyayari sa ating masama. May planong gawin si Satanas sa atin. So ang gagawin na ng Diyos doon, uunahan na si Satanas doon, magpapadala na siya ng replacement. Yung mga taksi lang ipapalit. Yung mga tao masasama ang ipapalit sa atin para mamatay o maggawa ng kasamaan. Sasaluhin tayo ng Diyos. Kasi ginawa na rin ng Panginoong Hesus yan eh. Sinalo na tayo eh. Dapat tayo nga nakapako sa krus eh. Siya yung naging scapegoat eh. Kasi sa Israel nagpapalabas ng guya nung araw ng mga goat para dalhin at mamatay dun sa ilang. Ang tawag dun scapegoat eh. Yun yung si Kristo, inilabas nga siya sa Israel eh, di ba? Ipinako siya sa labas ng Israel eh, sa Golgotha. Doon siya napako sa labas. Naging scapegoat siya eh. Palit siya eh, naging kapalit siya na imbis tayo ang mamamatay, siya na mamamatay. Dinala niya lahat ng kasalanan, nilagay sa katawan niya na banal para matubos tayo sa lahat ng kasalanan. At natapos naman ng Panginoong Hesus yun. Psalm 34:8. O inyong tignan at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Blessed of the man who depend on Him. Mapalad ang taong umaasa sa Diyos. Mapalad ang taong ang lagi inaasahan ng Diyos. Kasi kaya naman nangyari nga kay David yun. Kung araw-araw ka papatay, kanino ka aasa? Eh, ganun din naman tayo. Araw-araw tayo, nasa patayan din. Delikado rin tayo lagi eh. Maraming pwedeng gawin si Satanas para patayin tayo. Pero kung lagi tayo umaasa sa Diyos, inahabilin natin sa Diyos lagi ang ating lakad, papangyayarihin niya yun. Psalm 37 to, ihabilin mo ang iyong lakad sa tumiwala ka din naman sa Kanya at Kanyang papapangyarihin. So walang magagawa si Satanas sa atin eh. Kaya lang i-acknowledge everything to the Lord. Masanay na tayong kausapin ng Diyos na i-acknowledge mo lahat ng walang malaki o maliit na bagay sa buhay natin.
Lahat ng gagawin natin, lahat ng pupuntahan natin, lahat ng plano natin, ihabilin natin sa Diyos. Pagkat inihabilin natin yung gagawa tayo ng plano, siya ngayon na magtutuwid nun. Nasa Proverbs yun 16:9 yata. Tama. Ang puso ng tao ay kumakatahan ng kanyang lakad. So gagawa ka ng plano, kung ano man ang gagawin mong plano. Ngayon yung plano mong gagawin na yun sa buhay mo, i-acknowledge mo sa Lord, itagubilin mo. Ngunit ang Panginoon ang magtutuwid ng kanyang hakbang. So kung may palpak doon sa plano natin, kung muna ihabilin natin sa papangyayarihin niya yun, pero ayon sa kanyang kalooban, itutuwid niya. So magiging, kaya God is good all the time. Kahit gumawa tayo ng plano at ginawa natin ng palpak, hindi hagawin ng Diyos na palpak yun, magtatagumpay pa rin. Kahit nabigo ka, tagumpay ka. Walang katalunan tayo Yung kabiguan natin, katagumpayan pa rin yun Yung kapalpakan natin, katagumpayan pa rin yun. Kasi nga, His mercy endured forever nga sabi sa 1 Chronicles 16:34 magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. His mercy endured forever. Yun ang awa at habag ng Diyos sa atin, forever. Hanggang hindi tayo nadadala sa langit, habang nandito tayo sa lupa, hindi tayo magagalaw ng kalawan. Para ba tayo yung nababalutan na circle, na support na circle, na habang nandito tayo sa mundo, hindi tayo mape-penetrate ng kahit tatalbog yung style ni Satanas dun sa parang yung boy in the bubble. Labas yun Kalimutan ko yun. Magaling sumayaw ang napanood ko dun Yung dancer siya. Kalimutan ko lang pangalan nun Psalm 104:5. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan daan na may pagpapasalamat, at sa kanyang looban na may pagpupuri. Nagpasalamat kayo sa kanya at purihin niyo ang kanyang pangalan, sapagkat ang Panginoon ay mabuti at ang kanyang kagandahan loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa saling-saling mga lahi. So from generation to generation, ang kahabagan ng Diyos. Ito sinasabi nga live worship to Magsipasok kayo sa looban ng may pagpupuri kaso nasa sumap tayo, pero okay lang din. At least iloob ng Lord, makasamba pa rin tayo sa sumap. Loobin na niya sana wala na sumap. Sana talagang live worship na dito. Psalm 104:5 na tayo lagi. Alam niyo ba si David kung sumamba sa Diyos, 7 beses sumasamba sa Diyos yan. Kung manalangin din siya, grabe. Walang tigil ng prayer ni David. Sino ba naman ang hindi mananalangin nga ng mananalangin nun? Lagi nasa bingit ng kamatayan ng buhay niya. Kaya nga sabi niya sa Psalm 34 parang ganito Aking hinahanap ang Panginoon at sinagot niya ako. At iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. Lagi niya hinahanap ang mukha ng Diyos. Kasi nga nakakatakot nga Sige, ikaw nga hahantingin araw-araw. Araw-araw papatayin ka, nabibingit sa alanganin ng buhay mo. Hindi ka ba tatawag sa Diyos? At talagang hihingi ka lagi araw-araw ng tulong. Kaya sabi niya, inalis niya ng Diyos lahat ng katakutan niya. Kasi nakita niya paano siya proteksyonan ng Diyos Kaya yung ibinigay sa kanya mga bodyguard, ang gagaling, sina Joab, yun ang 5-star general niya. Kaya lang, nung bandang huli, wala Naging makasarili si Joab, hindi na sinusunod si David, hindi na nagpasakop sa otoridad Hindi naman niya inuutos na patayin si Abner yung 5-star general ni Saul, pinatay. Tsaka si Amasa. Magaling din yun. Hindi naman inuutos ni David, pinatay, kaya sa sarili niyang dugo yun. Kaya nung maging hari naman si Solomon, pinatay naman si Joab. Kasi nga hindi karapat-dapat si Joab, hindi sumusunod sa otoridad Ayaw nang pasakop sa authority. Kaya ang naging naging bodyguard ni Solomon si Banaya. Si Banaya naman, pauhusayin nun si Banaya. Psalm 143:10. Kailangan matutunan natin to.
Psalm 143:10. Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban, sapagkat ikaw ay ang aking Diyos, ang iyong espiritu ay mabuti. Patnubayan mo ako sa lupain ng katwiran, buhayin mo ako, Panginoon, dahil sa iyong pangalan. Kaya kita mo prayer niyan, buhayin mo ako, Panginoon, dahil sa iyong pangalan. Kailangan proteksyonan siya ng Diyos lagi kay David, kay Amasa, kay Abner. Kung mo kalaban nga yun, pinatay ni Joab yung mga yun. Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban. Kasi ang kalooban ng Diyos, ito nga, nasusulat na sa New Testament. Pero kailangan ng Holy Spirit na gagawin. Kasi sabi ng Diyos, bigyan mo kami na aming kakainin sa araw-araw. Bigay mo sa amin ang aming kakainin ngayon. So, give us our daily bread. So, meron tayong daily bread. Bawat isa sa atin, merong ipakakain ng Diyos araw-araw. Yun ang hihingin mo sa Diyos. Turuan ka na magawa kung ano ba yung kakainin mo, kalooban ng Diyos ngayon. Ano ba yung daily bread natin sa araw na ito? Kasi pag natutunan na natin lagi na makausap ang Diyos at malaman kung ano kalooban niya sa atin, nakakasiguro tayo na nasa kabanalan. Kasi ang sinusunod natin, Espiritu Santo. Kasi gagabayan tayo ng Espiritu Santo kung ano yung kakainin natin sa araw na ito. Kasi pag nasa panahon tayo na kabagabagan, siya lagi ang tutulong sa atin. He is the stronghold in the days of trouble. Sabi sa Nahum 1:7. Nahum, saan lugar ba yun? Teka, ito Nahum. Nahum 1:7. Ang Panginoon mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, na nakikilala na yung naglalagak ng kanyang tiwala sa Kanya. Kaya kapag tayo lubos tayo nagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay sa buhay natin, inihahabilin natin, maliit o malaking bagay, kahit anong bagay, inihahabilin natin sa Diyos, nagtitiwala natin, na nalulugod ang Diyos sa atin. Sinusugo niya lahat ng mga ahensya niya para sa atin. Yun ang susuporta, gagabay sa lahat ng buhay natin araw-araw. Kaya protektado tayo ng mga ministering angels. Napakaraming ministering angels na itinalaga sa atin. Hindi lang natin kung ilan. Sa bagay, hindi na rin natin kailangang isang anghel pa nga lang, ayos na. Kasi ang mga anghel, heavenly, kinurated sila para sa atin. Para sa mga mamanan ng kaligtasan. At hindi tinulungan ng Diyos yung mga anghel na nagkasala. Ang tinutulungan niya tayo, mga anak ng Diyos, sabi sa Hebrews 2:16. Kasi yung mga anghel nga malalakas yan Heavenly being yan Tsaka alam nila ang nangyayari sa Alam nila kung ano kalooban ng Diyos At ang lahat ng bagay dito sa lupa, nalalaman nila Kaya hindi sila tinulungan ng Diyos Basahin natin yan. Sapagkat, Hebrews 2, sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ng mga anghel, kundi ang tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Tayo yung seed of Abraham Si Jesus Christ yung seed Siya ang binhi ni Abraham Ang sino man mananampalataya doon sa binhi na yun, liligtas Kaya naging ama natin sa pananampalataya si Abraham. Ngayon dito sa lupa, si Brother Manny naging Abraham sa atin Siya ang naging ama ng ating panahon. Siya ang apostol na ibinigay sa atin. Siya ngayon ang nag-disciple sa atin. Lahat ng revelation ng Holy Spirit binibigay kay Brother Manny, tinuturo sa atin. Ginawa tayo mga alagad. Alagad ng Diyos ang ginawa ni Brother sa atin. Hindi alagad niya, alagad ni Kristo. Kasi yun ang trabaho ng hihirangan ng mga pastor, bishop, apostle, gawin yung alagad. Kasi yun ang inutos mayroong mga masasamang pastor na lalabas sa iglesia, gagawin nilang alagad. Yung mga imbis na alagad ni Kristo, alagad nila, gagawin nilang mga alagad nila. Samantalang maliwanag ang utos doon. Inihabilin yun sa mga isinugo ng Diyos. Ito sabi sa Matthew 28:19-20. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa.
na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako isuma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So hindi tayo iiwanan ng Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Basta maging alagad tayo niya. Gagawin tayong alagad ng Panginoong Yesus. Turuan, sumunod sa lahat ng kautusan. Dala ng Holy Spirit yun eh. Kaya araw-araw ang ipinapakain sa atin ng Holy Spirit, kalooban ng Panginoong Yesus. At kahit ano man ang mangyari sa atin, it's our good. Sa ikabubuti natin yung masama man o mabuti. Kaya God is good all the time. Kaya ito sabi, Romans 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng bagay, masama, mabuti, maliit, malaki, ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay yung tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Kasi tinawag tayo ng Diyos, alam niya nga yun eh. Nakita na niya nga kung sino mga anak niya dito sa lupa dahil binigyan niya ng privilege ang lahat ng tao. Nung makita ng Diyos na tayo yung mananampalataya, alinsunod sa kanyang nasa, tinawag tayo. At yung tinawag, sabi sa Romans 8:29, ayon sa kanyang nasa, kasi alam na nga niya. Kaya niloob na niya. Inibig niya tayo, kaya naibig natin ng Diyos. Kung hindi tayo inibig ng Diyos, hindi natin maiibig ang Diyos. Una niya tayong inibig, kaya naibig natin ng Diyos. Kasi nga, nakita na niya tayo yung mga anak niya. Kaya tinawag na niya tayo. At yung tinawag naman, ito sabi, Romans 8:20, sapagkat yung mga nang una pa kanyang nakilala, itinalaga man niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay ng maraming magkakapatid. At yung itinalaga niya ay kanya namang tinawag naman. So yung itinalaga niya, predestined. Kasi nga alam na niya kung sino maliligtas, alam na niya anak niya. So, predestined na yun. So, tinawag naman niya at ang tinawag naman niya, inaring ganap. So, justified ang ating spirit. Yun yung prayer ni David. Gawan mo ako ng matuwid na espiritu sa loob ko. At huwag akong lisanin ng iyong Espiritu Santo. Kasi nung araw, was-upan lang ang Holy Spirit kasi hindi pa nga namamatay ang Panginoong Yesus. Hindi pa naluluwalhati si Kristo. Kaya sabi niya, nung maluwalhati siya, isusugo ko ang Espiritu Santo. Kaya ang Ama naman, isinugo din ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Kaya doon natin makikita na dalawa nagsugo sa Holy Spirit, ang Ama na pinakamataas sa lahat at si Jesus Christ na susunod sa Kanya. So, isinugo ang Holy Spirit. At yung tinalaga naman niya, kanyang tinawag naman, at ang tinawag niya may inaring ganap niya, at ang inaring ganap naman niya, niluwalhati din naman niya. So, past tense na yun eh, mga kapatid, niluwalhati. Kasi alam na nga ng Diyos eh, kung sino maliligtas eh. Kaya isinulat na niya sa aklat ng buhay. Ngayon, pinag-iingat tayo na magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Pwedeng burahin eh. Kasi yun na sinabi ni Moses eh. Sabi niya, Panginoon, kung hindi mo i-spare ang bayang Israel, alisin mo na pangalan ko sa aklat ng buhay. Ang sagot sa kanya, hindi ko aalisin ang pangalan mo sa aklat. Ang aalisin ko, yung hindi sumusunod. So, may possibility talaga na aalisin eh. Pag hindi sumusunod. Kasi pag maraming kang pagsalangsang sa Diyos, palalayasin ka ng Diyos eh. Lilisanin ka ng Holy Spirit. Sabi sa Psalm 5:10. Bigyan mo sila o Panginoon. Ibuwal mo sila sa kanilang sariling payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang pagsalangsang sapagkat sila ay naghihimagsik laban sa iyo. So kung marami ka ng pagsalangsang, paulit-ulit ang kasalanan mo, naghihimagsik ka na sa Diyos. Katulad ni Saul, paulit-ulit sinusuway ang kalooban ng Diyos, tinanggal na siyang hari. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, ang hindi pagsunod, karumal-dumal sa kanya, yung abominasyon sa kanya yun eh.
Mas mabuti yung pagsunod sa Kanya kaysa sa mga hain. Aanhin ng Diyos yung mga hain mo kung ang naghahain hindi naman banal. Kaya pag lumaki na ang kasalanan, may kakaroon na ng kamatayan. For the wages of sin is death. Sabi sa James 1. Kaya mag-iingat tayo. Hindi ko anak na tayo ng Diyos, ganun na tayo. Kailangan magkaroon ng fear of the Lord. Kasi God is good all the time. Hindi naman importante kung ano nagaganap sa atin. God is good walang pagsubok na hindi natin kaya. God is good all the time. Yan ang message sa atin ng Panginoon. God is good all the time. Ito sabi niya sa James. Kundi ang bawat tao ay natutokso pagka nahihila na sariling masamang pitat na hihikayat. So merong tempter si Satanas eh. Tutuksuhin tayo, mahihikayatin tayong kumilos yung dating pagkatao at makagawa ng kasalanan. Pag nagawa na niya, pauulit-ulitin na niya na pauulit-ulitin. Nakuha niya style niya sa iyo eh. Pumayag ka eh. Dapat wag kang pumayag. Kung magkagayon ang kahalayan kung ipinaglihi ay manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga na ng kamatayan. So mawawala ang Holy Spirit sa iyo. Without God, you're dead. Without the Holy Spirit, you're dead. Sabi, ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Diyos. Kaya ay sinugo Espiritu Santo sa atin para tatakan tayo hanggang sa araw ng katubusan. Ephesians 4:30. Protektado tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. At huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. So pag pinighati mo yan, lilisanin ka niyan. Paano napipighati? Yung gawa ka ng kasalanan, naghihimagsi ka na kasi sa Diyos nun eh. Nasa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. So tinatakan tayo ng Diyos at ang tatak yung Holy Spirit. At ang Holy Spirit, babanalin tayo. Hindi tayo maghihimagsik laban sa Diyos. Susunod lang tayo na susunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. At wala tayong dapat problemahin, for God is good all the time mga kapatid. Amen. Okay. I-bless ko na rin kayo mga kapatid. Samantalahin na natin itong araw na to. Pagpapalain ko kayo. Mga kapatid, pinagpapala ko kayong lahat sa lahat ng bagay. Lalo-lalo na sa spiritual na pagpapala. Ang kaloob ng Espiritu Santo, ang discernment of the Spirit, ang anointing of the Holy Spirit, at ang pagkilos ng Holy Spirit sa atin sa kabanalan, ang Espiritu ng pananampalataya, Espiritu ng sunod, pagsunod, ang Espiritu ng pagkatako sa iyo, sumayin niyo palagi. At sumayin niyo palagi ang kaloob ng Espiritu Santo na karunungan, kaalaman, kapahayagan at kaunawaan. Sumayin niyo rin ang pagpapalang pisikal, ang kalakasan ng ating mga immune system, at sumayin niyo rin ang pagpapaksyon ng mga internal organs natin na normal functioning. Sumayin niyo rin ang anumang hilingin natin sa Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus, anuman ang idalangin natin sa Kanya, kung kalooban ng Diyos, ipagkakaloob niya sa atin, at gagawin natin ito ng may pasasalamat at pananampalataya. At ang sino mang tumutugon sa pananampalatayang ito ay didinggin ng Diyos ang panalangin at makakamit natin. Sumayin niyo ang lahat ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay. In Jesus' name. Heriyamasin mana kuro bendene kidaya sodundene kuro mas karabian horo bukune terasim mana loyono tokudama kuro. Amen. God bless.